Sa book of Deuteronomy chapter 11, verse 11 and 12, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. But the land whither ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven, a land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year, even unto the end of the year. Ang pag-uusapan po nating talata na galing sa Deuteronomy chapter 11, verse 11 and 12, sa aking naaalala, ay never ko pang na-preach sa inyo. Lalo na dun sa mga datihan, kapag inisip nyo po, ni-review nyo, wala ho kayong maaalala na na-preach ko na ito. At hari nawa, sa unang beses na ma-preach ko ito, mula sa mga datihan na miyembro, hanggang sa mga bago o mga kakabaptized pa lang, ay maging pagpapala ito. Ipag-pray nyo po ang aking paghahatid sa mensaheng ito. Handa na po ba kayo lahat? Ako po handa na eh. Simulan na natin. Habang ang mga Israelites ay nagme-make ng kanilang way patungo doon sa promised land, Moses, yung kanilang leader, provides them with various guidelines or instructions. Among this, mga minamahal, he tells them that the land awaiting them is nothing like the one they departed from. Verse 10. Makikita nyo ho, nagbigay na ho ng prior info ang servant ng Panginoon na si Moses. For the land whither thou goest in to possess it is not as the land of Egypt. Meaning, yung pupuntahan nilang land, lupain o lugar, it is a brand new type of land. Meaning, it will require them to approach things differently. Ibig sabihin, magre-rely talaga sila ng todo o solely on the Lord. Nang mabasa ko ho, etong mga talatang ito, hindi ko ho mapigilang hindi ma-recognize yung connection between Moses at yung sinabi niya na pupuntahan nilang promised land na Canaan sa New Year na pinapasok natin ngayon. Kung paano ang mga Israelites ay patungo doon sa isang lugar na pwede natin ikulong sa isang salita, unknown. Yung taon na to ay ganon din sa ating lahat. Isang malaking unknown. This new year will be nothing like the one we've just left behind. In fact, it is a new land we are stepping into. To succeed in this new year, we may need to do things differently. Hindi katulad nung last year. Above all, pwede itong mag-require sa atin na dapat nating i-fully crucify yung ating mga sarili sa Lord Jesus Christ. Amen? Kasi yun lang ang tanging paraan ngayong 2026. Moses is making clear to Israel that Canaan, this land, is all yours. Ngayong Sunday na ito, ngayong unang Sunday ng taon na ito, ng 2026, ganon din po ang sinasabi ko sa ating lahat. Ang New Year na ito, etong bagong taon na to, atin din ito. Amen? Amen. Regardless, kahit ano pang maging circumstansya ang meron tayo ngayon at kakaharapin natin sa unknown na taong ito, hindi magbabago yung katotohanan. This land belongs to us. Kaya nga ho, samahan niyo po ako na lumakad sa pananampalataya. Amen? Na may pagsisikap na maunawaan
at bigyan ng assurance ang bawat isa. Gamit ang salita ng Diyos, pagtibayin yung ating tinatawag na pagtitiwala na ang Diyos natin magpo-provide. Siya ang mag-handle ng every matter na mag-a-arise sa taong ito. Nais ko pong i-preach sa inyo ang mensaheng pinamagatang, this land of the new year belongs to us. This land of the new year belongs to us. Number 1. Dahil nandito tayo sa isang malaking unknown, gaya ng lupain ng promised land sa harapan ng mga Israelites. New land sa kanila, sa atin naman, New Year. Amen? Number 1, New Year roaming. The New Year roaming. The promised land is said to have hills and valleys. Meaning, it is very different from Egypt. Bakit? Kasi ang Egypt, flat. Wala akong mountains doon. Walang hilltops. Walang valleys. Ibang-iba po ang Canaan. Ibang-iba ang promised land. Kasi kung ano yung wala sa Egypt, meron doon. Doon maraming hills, doon maraming valleys. Ano yung realidad na gusto kong makita nating lahat? I want you to know that itong 2026 na ito, magkakaroon tayo ng ups and downs. Bilang individual na mananampalataya at umasa tayo as a church, it will be a year of hills and valleys. Kaya ihanda na natin, mga minamahal, yung ating mga isip. I-condition na po natin yung ating mga puso at yung ating mga kaluluwa na kung merong paparating na mga pagpapala, meron ding mga paparating na pala ng pagsubok. Na mararamdaman mo para ka talagang pinapala at para kang binibistay ba. You will have moments on the top of the mountain. Papasok ka sa mga tagumpay ngayong taon. Kasi ang pinasok ng mga Israelites, isang lugar na mabundok. Ibig sabihin, may tuktok. At masaya po ako sa bawat isang papasok sa tugatog ng tagumpay nila. Huwag nating makaligtaan. You will also walk through life's valleys. Yung mga mountains na yan at valleys na yan, hindi yan katulad nung nakaraang taon. Iba to. Kaya ihanda na po natin ang ating mga mental na kalagayan. Hindi po kasi pwedeng tatanggapin lang ng isipan natin at tatanggapin lang ng puso natin at kaluluwa natin at malakas lang yung boses natin ng praise the Lord sa hilltops. Umaasa ang Panginoon na umaalingaw-ngaw pa rin yung praise the Lord kapag nandun na tayo sa valleys. Amen? Amen. Pero kahit ano pa po ang pasukin natin, paakyat man tayo o pabulusok, gusto ko lang pong sabihin sa atin na huwag mong kakalimutan, this land of the new year belongs to us. May parte ka dito, it belongs to you. May bahagi kang makukuha sa bawat bundok ng tagumpay at bawat valley ng pagsubok. Pwede yung iba mapaaga, yung mga bundok, meron naman yung iba sa gitna makakarating, sa gitna ng taon makakarating dun sa tuktok, yung iba naman baka patapos na yung taon. Meron naman, yung iba naman pabaliktad. Nagets nyo? Amen. Ang mapaaga naman yung valleys. Pero ano't ano pa man, mga minamahal, gusto ko lang sabihin sa atin, ano man ang mauna, mountains man or valleys man, ang Diyos natin hindi tayo iiwan. Amen. Siya ang nagtawid sa atin sa taong ito. Siya ang dahilan kung bakit nakapasok tayo sa unang Sunday ng taong ito. Psalm 37:23
Psalm 37:23, ano nakalagay? The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. So anong gusto ko pong ma-remember natin? The Lord is in control. Mula paakyat hanggang pababa. Both ups and downs. Hindi po to motivational speaking. Ito po yung pagsasabi ng totoo. Kumbaga, nagkakaroon na tayo ng stretching of our faith. Kasi both, pag paakyat ka, kailangan mo ng malalakas na binti. At di lang malakas na binti, handang mga binti paakyat. Pero kung hindi rin malakas ang binti mo at hindi rin handa ang binti mo, pwede ka rin mapahamak pag pababa, gugulong ka. At umasa na tayo na meron tayong mga kasama na mahihirapan paakyat at meron talagang pupulikatin, madudulas, at gugulong. Kailangan nandun tayo kasama nila. Amen? Amen. Bilang kapatid, itayo sila. At ikaw naman, kapatid, kapag ikaw naman ay gumulong, tumayo ka din. Amen. Amen. Kasi kasama ito sa taon natin sa Panginoon. Gusto ko lang po kayong bigyan ng brotherly na heads up. Kung meron mang intensyon ang Panginoon sa atin, sa lahat ng mga papahintulutan niya o napirmahan niya nang mangyari sa buhay natin ngayong taon, lagi mong tatandaan, hindi yan para i-pressure ka hanggang ikamatay mo. Bagkus, ang pleasure niya ay mas umigting yung pamumuhay mo kay Kristo. Makita mo na wala siyang maitim na balak sa'yo. Maging maliwanag sa'yo, lahat ng kanyang intensyon para sa'yo ay maganda. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I have, think toward you. Ayan, kinakausap tayo ng Panginoon. Saith the Lord. Hindi lang basta si weeping prophet yan o si Jeremiah yan. Ano sabi niya? Paano daw siya mag-isip towards sa kanyang mga anak? Thoughts of peace. Yan ang gusto niyang ibigay sa atin. Kapayapaan. Not of evil, hindi kasamaan. To give you an expected end. Paliwanag ko lang kahit nandun ka, alam nyo ba, pag nandun ka sa taas, kala mo masaya yun? Nagkakaroon ng boredom doon. So ang isip mo nun, gugulo rin. Mayuyugyug din. Pero ang Panginoon, nandun din. Bibigyan kanya ng kapayapaan. Ipapakita niya sa'yo na kahit anumang material na bagay sa lupang ito o kahit anumang panlupang tagumpay, ang kapayapaan ay sa Panginoon. Ito ay para gamitin lang at ipaalala sa iyo ang kabutihan ng Panginoon na hindi siya nagpapabaya at di kanya pinagkulang. Amen. Doon mo makikita na walang nabibiling peace of mind. Pero ang sarap, no? Kapag habang nandun ka sa tagumpay, na hindi ka nakakalimot sa Panginoon, na meron ka pa rin peace. Yun yung sinasabi niya dito. Higit pa yon sa ine-expect mong end. Kasi ang ine-expect na end ng mga tao sa lupa, magtagumpay lang financially, etc., etc., etc. Pero hindi nila mabilan o mapag-ipunan ng kapayapaan ng isipan at puso at kaluluwa ang mga sarili nila. Pero ang Lord, sabi niya, bibigyan kita ng expected end. Amen. Higit pa sa inaasahan ng mga tao sa lupa. At nai-imagine mo, kaya kitang bigyan ng material na tagumpay na hindi ka, na sakto lang sa kaya ng kaisipan mo, na hindi ka malalayo sa akin, na payapa kang namumuhay sa pastulan ko. Right. Amen. Di ba ang ganda nun? Amen. At pagdating naman po doon sa pagbaba naman natin, nandun naman tayo sa valley, andun pa rin yung supply ko. Sisiguraduhin ko na kapag walang-wala ka, yung peace na yon nandun pa rin. Naranasan nyo na yun. Maraming beses. Amen. Umasa ka. Higit pa sa ine-expect mo ang mangyayaring peace pag nasa valley ka. Hello? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Ang Diyos natin ay ang ganda ng takbo ng isip sa atin.
Amen. Kaya sana ko kapag nandun na tayo sa apps, sa tugatog ng tagumpay, huwag naman ho nating masamain yung mga preaching Amen. na naging tulong, kaya tayo nakaakyat. Ngayon naman, pag nandun naman tayo sa baba, huwag mo rin masamain. Na para bagang dapang-dapa ka na, tas ganyan pa yung preaching na naririnig ko. Hindi ho. Baka yung sinasabi mong tinatapak-tapakan kang preaching, yun pala ang kailangan mong pakinggan. Ayaw mo lang pakinggan. Mga minamahal, ayos natin mga isip natin. Huwag masyadong negatibo. Ang Diyos natin gusto tayong bigyan ng kaisipan na nakakatulog tayo sa gabi at payapa tayo sa lahat. May kaaway na. Huwag mong agawan ng trabaho si Satanas. Hindi kailangan ng sub ni Satanas. Kayang-kaya niya yung trabaho niya. Panghawakan mo na. Itong land ng bagong taon na to, akin to. Nasa tugatog man o pabulusok man. Amen? So therefore, as this year progresses, huwag ka nang masurprise. I-expect mo na yung hindi mo ine-expect. Ano yun, Pastor? Yung expected end ng Panginoon na hindi mo masusukat, hindi masayod. So, wag na po tayong magulat kung merong mga bundok, tugatog ng tagumpay o apps na makikita mo, hindi naman ako karapat dapat dito eh. Tapos meron ding mga pagbulusok na, Lord, sinunod kita, di ba? Pero bakit ako bumubulusok? Para sinasabi mo rin, hindi ako karapat dapat doon. Expect mo both. Hindi niya yung pipirmahan kung hindi makakaganda sa atin. Right. Right. Amen. Amen. Yung isa dyan, pampagana eh, di ba? Yung isa, pampalakas. Sa relasyon, kailangan natin ng mga pampagana. Yung mga bundok, pampagana. Pababa, pabulusok, yun naman yung pampatibay ng relasyon na makikita mo na kung hindi mawawala ang lahat, hindi mo malalaman na si Jesus Christ pala ang lahat-lahat mo. Di ba? Ang ganda pa rin. So, be ready sa good times, difficult times. Parang pagpasok sa school yan eh. Hindi naman laging gusto mong pumasok, di ba? Darating yung panahon na hihilahin mo yung sarili mo. Lalo na kapag alam mo may difficult na subject na kahit nag-review ka, ang hirap talaga na itong subject na to. Kahit anong explain sa akin, hindi ko talaga maintindihan. Ganun din ang Christian life eh. Kahit anong preaching madalas, nung wala ka dun sa sitwasyon, gets na gets mo eh. Pero nung nandun ka na, hirap na hirap ka, mahirap talaga magsalita mga minamahal. Huwag kang magsasalita na tuturuan ko si ganito, tuturuan. Baka ikaw ang maturuan. Tama. Kakaturo mo, ito dapat, ito turuan to. Baka makakita mo, di ba? Sa'yo pala nakaturo ang Ama sa langit, it's time to shine. Hindi ka magsha-shine kung nasa liwanag, dadaling kita sa dilim. Our Lord Jesus Christ knows the way perfectly and has prepared it for us. Alam niya ang daan. Nandun yan sa Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Pansinin niyo yan. Sino ang shepherd? Ang Lord. Siya ang pastol. Sino ang tupa? Tayo. Sabi dyan sa verse 1, hindi daw tayo mangangailangan ha. Verse 2, He maketh me lie down to green pastures. Akala nyo ba mga minamahal na ang green pastures ay doon lang sa patag o sa baba? May mga green pastures po na kailangan aakyat ang mga tupa at ang maglilid sino? Ang shepherd. At hindi alam ng tupa yon kung saan yun papunta. Kaya nga, ang sabi dyan, I shall not want sa one, di ba? Bakit? Kasi lahat ng pangangailangan ng tupa, alam ng pastol kung saan makukuha. Okay? He maketh me to lie down in green pastures. Pansinin niyo yan, ha? Pag green pastures, bukas yan sa langit, sa ilalim ng langit. Kitang-kita mo na green yan. Diyan kumakain ng mga tupa. At diyan din sila nagpapahinga. He leadeth me beside the still waters. Pag uminom sila sa running water na masyadong malakas, kahit nakatayo sila, nakalublob lang yung ulo nila, nalulunod sila. So alam ng Panginoon kung saan yung mga payapang tubig.
Tandaan nyo hindi porkit uhaw ka, lahat ng baso tatanggapin mo. Tama. Ang kailangan natin yung tubig galing sa pastol ng kaluluwa natin. Next. He restoreth my soul. Diba? He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Restoreth. Diba? Na-restore naman tayo, save na tayo. Leadeth me in the paths of righteousness, kabanalan. Lagi ko nang pinipreach yan. Hindi ko na ikukwento pang, ipipreach ngayon. Lundag tayo. Gets nyo na yan. Amen? Amen. Eto na. Kanina, green pastures. May still waters, di ba? Okay. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Bigla ng valley, madilim. Kasi para makahanap minsan ng green pastures at still waters, dadaan sila doon sa mga valleys na madilim bago makaakyat. Tama. At minsan pagbababa sila, madilim din. Doon nag-aabang yung mga wolves. Kaya, valley of the shadow of death. So, meaning, sino kasama ng tupa? Panginoon pa rin. Hindi ka niya iiwan doon sa valley of shadow of death. Kaya hindi ka dapat nag-fear ng evil. Alam niyo ba kung bakit sinabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me? Kasi ang mga tupa, malabo ang mata. Kaya pag naglalakad yung pastol, di ba, nauuna siya. Sunod-sunod yan Hindi naman nakakita yan Gumaganon lang yung pastol, Pinupukpok niya sa sahig yung Yun lang yung naririnig. Sinusundan lang nila. Tapos may sarili silang tunog. Yung pastor na kilala nila. Na kahit kopyahin ng ibang tao o ibang pastol, hindi sila lalapit. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? My sheep hear my voice. Kaya yung mga nakikinig ng preaching na nasa church, na tumatagal ng taon, hindi masunurin, hindi mapagpasakop, ayaw sumuko sa boses ng Panginoon, baka hindi sheep, baka goat. Yung goat, mahilig manuwag kahit nakatayo ka lang, di ba? Baka hindi niya kilala yung pastol ng kaluluwa niya. Okay? Kaya maging masunurin na po kayo. Medyo nakahalata So, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ang Panginoong Hesus, alam niya ang daan. Alam niya kung saan yung green pastures, alam niya kung saan yung still waters, alam niya yung daan doon pataas. Alam niya rin yung iba pang mga daan na madidilim pababa o bago umakyat. So kung kabisado niya yon, wala tayong dapat ikatakot. You are walking with Jesus. Kailangan mong sampalatayanan na safe ka. Safe, hindi save. Meron pa ring valley. Hindi kanya isi-save o aalisin yung mga valleys para hindi mo yung maranasan. Dadaan talaga tayo sa valleys, pero lalabas ka doon na safe. Walang makakagalaw sa'yo. Amen? Hindi siya papayag na makuha tayo ng kahit sino palayo sa kanya. Siya ang nagprepara ng daan. Bago niya ilid ang mga tupa doon, ang mabuting pastol, bago chinecheck niya yon. At dahil alam natin na faithful and true ang Lord Jesus Christ natin, alam nating never siyang mag-iintensyon na lumubog tayo sa kumunoy at hayaan tayong mamatay doon. Kasi si Pedro hindi niya hinayaang lumubog. Ipagpasalamat natin na meron tayong Diyos ng Diyos ng mga hills. Amen? Amen. Diyos ng mga valleys, Diyos ng tagumpay, Diyos ng kabiguan, Diyos ng liwanag, Diyos na madidilim na sandali. Amen? Sipin mo, ano kaya ang itsura ng mundo kung lahat flat, walang bundok? Sasabihin mo ba pag nakita mo yung isang malaking flat, wow, ang ganda ng flat. Hindi mo yun ma-appreciate yung patag. Isipin mo na lang kung lahat bundok, walang patag. Lahat parang sigsag sa Baguio. Di ba? Hanggang Mandaluyong, sigsag pa rin. Ang hirap nun. Isipin mo yung anak mo magdo-drawing o drawing yung probinsya nyo, puro flat. Kaya imagine mo na lang kung wala yung mga yun. So, ganun din ang Christian life. Kung puro tagumpay, pangit din. Kasi kahit kailan, hindi mo na malalaman na si Jesus Christ ay hindi nangiiwan at di nagpapabaya kung laging
tagumpay. Imagine a life where every day was the same. Walang gabi. It would be dull and boring. No, walang changes. In landscape, di mo ma-appreciate. Yung oras, hindi mo ma-appreciate. Kaya buti na lang, yung Diyos natin, siya yung Diyos ng good days. Amen? And bad days. Amen. Kaya nga yung joy natin, talagang ramdam na ramdam, yung lalo na yung tears of joy. Kapag inihango ka niya, mula doon sa valleys, inilagay ka niya sa tugatog ng tungo. Iba yun. Both na experience mo. Amen. Kahit nga yung kinikwentuhan mo, pag nakalabas ka na doon, minsan makita mo, namamanga, naiiyak. Ang hirap doon, pero ang galing ng Panginoon, no? Namamagnify siya. Yun naman talaga dapat. Kaya nga crucified eh. Kaya nga sabi doon sa kanta, di ba? I love that man in the middle. Huwag natin ilagay yung Christian life sa mga kamay natin. Kung yung kaligtasan natin wala sa kamay natin, how much more yung Christian life natin? Amen? Pangalawa, the New Year pouring. The New Year pouring. Amen. Ang Ehipto ho ay isang lupain na nangangailangan ng irigasyon. Kung kayo po ay laking bukid, hindi po bago sa inyo yung salitang irigasyon. Ang irigasyon po ay ito po yung patubig. Meron dong isang ilog. Ang pangalan ay Ilog Nile o Nilo sa Tagalog. So, makikita natin lahat po ng bagay patungkol sa patubig, doon nila kinukuha. Umaasa lang po sila sa taunang pagbaha ng ilog na ito para ho mag-progress yung kanilang saka. Pero at the same time, meron din itong negatibong dulot sa kanila. Kasi kapag tag-ulan, sumobra naman yung ulan, alam nyo na po kung ano ang bagsik ng ilog. Magbabaha. Amen? Amen. In short, sa haba ng sinabi ko, kailangan nilang pagpaguran yung maintenance ng patubig nila. Kasi pag nagkulang, may problema sila. Pag sumobra, may problema din sila sa kakainin nila. Sa Canaan naman ho, nangako ang Diyos na siya ang bahala magpadala ng tubig na kailangan nila. Hindi ho nila kailangang maghukay ng kanal, gumawa ng komplikadong sistema, magkaroon ng irigasyon para mapataba yung kanilang lupain at yung kanilang saka. Ang kailangan lang nilang gawin ay umasa. Magtiwala sa Panginoon. Natutuparin niya yung pangako niya na aalagaan sila habang nandoon sila sa lupang pangako. To the point na ibibigay mismo ng Panginoon mula sa langit ang ulan na kailangan nila. Basta, yun yung kondisyon, basta mamumuhay sila sa pagsunod, pagpapasakop sa lahat ng gusto niya. Tignan niyo po sa verse 7, sa verse 13 hanggang 17. Basahin natin. Para ko malaman nyo na yung tinuturo ko ditong konteksto ay hindi po sa akin lang, kundi yun talaga ang nakatala sa banal na kasulatan. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul, 14, that I will give you the rain of your land in His due season. See? Sumunod ka lang. Magpasakop ka lang. Isuko mo lang ang sarili mo sa mga kautusan ko, mga perpektong kalooban ko. Akong bahala sa patubig. Akong bahala sa ulan. Di ba? The first rain and the latter rain, akong bahala dyan. Wala kang po problemahin. Israel, sagot kita, that thou mayest gather in thy corn and thy wine, thine oil. 15. And I will send grass in thy fields for thy cattle,
and thou mayest eat and be full. 16. Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. Meron lang kondisyon. Ako lang ang sasambahin mo. Siguraduhin mo lang, hindi ka kakaliwa, hindi ka kakanan, diretso ka lang sa akin. Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan sa puso mo. Sagot kita sa lahat. 17. And then the Lord's wrath be kindled against you. Kasi kapag kumaliwa ka, lumiko ka, hindi ako ang maging Diyos mo. Nakuha niyo ho? Hindi ka nag-ingat, nakuha nila yung puso mo, mararamdaman mo yung bagsik ng banal na Diyos. Amen. And He shut up the heaven. O, titigil daw ang ulan. That there be no rain. Kapag walang ulan, kahit yung mga grass na kinakain ng cattle, mamamatay. Pag namatay yun, mamamatay yung cattle. Pag namatay yung cattle, wala tayong kakainin. Ganun yan di ba? Meron yung domino effect. And there be no rain, that the land yield not her fruit. O, see? Unless ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. So mga minamahal, tignan nyo po, yung pinagmulan nila na bansa, napatag, slave sila doon. Puro paghihirap. Ultimo, yung tubig ng irigasyon nila para sa pagsasaka nila, kailangan nilang paghirapan. Dito, walang ganun. Ang ano ng Panginoon, akong bahala sa'yo. Buong taon. Kaya nga ang sabi niya, di ba? Yung first rain hanggang latter rain, akong bahala sa patubig mo. Hindi kita pagkukulangin. Pati yung pagkain ng kinakain mong cattle, akong bahala doon. Di ba ang gandang pangako nun? Amen. At yun din po ang lesson na dapat nating makita sa atin bilang church ng Panginoon. Ang daigdig, itong daigdig na nakapalibot sa atin, ang buhay dyan ay mahirap araw-araw. Gumagawa ang mga tao sa mundo at pinapasok nila yung may hirap na sistema para makakuha sila ng tubig na papatid sa mga uhaw nila. Anong ebidensya? Tingnan nyo po. They work, they labor to provide for themselves. It works sometimes, but not always. Kaya nga ho, makakakita kayo na ang daming-dami ng pera, pero it's not working. Sa sarili nila, sa marriage nila, sa parenting nila, at kahit sa pagiging anak nila, it's not working. Kaya nga sometimes, pero not always. Nakakarating sila sa iba't ibang lugar, nakakapagpa-picture sila, ngumingiti sila ng hindi totoo. Sometimes totoo, pero not always totoo. Nakukuha nyo ho? Amen. However, those of us who found rest in the Lord Jesus Christ don't have to stress out ourselves. Hindi natin kailangan magpaka-struggle like everyone else sa mundong ito, mga minamahal. As we go through our days, we serve a God who's already promised to look after His children. Matthew 6:25-33. Matthew 6:25 hanggang 33. Therefore I say unto you, take no thought of your life. Hindi naman ibig sabihin yan, huwag ka na magplano, maging tamad ka na, magkaroon ka ng tinatawag na negatibong uri ng contentment. Hindi ho Hindi ho, ang ganun ang ibig sabihin ng Panginoon dyan. Ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, huwag kang masyadong maaligaga, ma-anxiety, mag-worry, to the point na ang buhay mo is puro trabaho na lang, pagkita na lang, pag-secure na lang ng kinabukasan. Kasi hindi naman yun ang sentro ng buhay ng isang tao. Lalo na kung pinag-uusapan nating tao, tao ng Diyos, taong ligtas. What ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Parang sinasabi niya, yung mga pinag-iisip mo, mahalaga yan. Pero meron pang more than dyan.
Meron pang higit sa mahalaga sa pambili ng pagkain at sa susuotin na damit. 26. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better? Yun yung keyword doon eh. Much better than they. Meron po ba kayo nakitang fowls of the air na nag-OT? Sa pagiging fowls of the air? Alam nila yung oras nila. Kapag dapat nang dumapo sa puno, dapo na. Pag pahinga na, pahinga na. Eh, marami sa atin eh, di ba? Kahit malate, sa pagsisimba, kahit wala ng panahon, sa asawa, sa mga anak, todo kayod. Workaholic. Hindi ho mali na magtrabaho, na may kasipagan. Pero mga minamahal, gusto lang ipaalala sa atin ng Lord, kung iniisip mo na yung ginagawa mo, para masecure ang kinabukasan, na yan lang ang paraan, nagkakamali ka. Kasi yung mga ibon nga sa parang, di ba? Hindi niya pinabayaan. Hindi naman sila nag-iipon ng pagkain doon sa mga kamalig, pero nagkakaroon. Hindi nyo ba napansin yon? Ang daming matutuwid, legal na nagtatrabaho, masisipag, pero di naman yung mayaman. Todo kayod. Nakukuha nyo? Tapos ikaw, ito, Kristiyano ka, magtataka ka, bigla ka na uumentuhan. Ano ka, princess? Ano ka, prince? Hindi mo nga alam kung bakit eh. Bigla ka na lang nandun sa lugar kung nasaan ka. Dati nandun ka sa madilim na Egypt eh. Na ang kapal ng darkness eh. Tapos ngayon bigla nasa Goshen ka na. Nakukuha nyo mga minamahal? So yun ang sinasabi ng Panginoon doon. Meron pang better sa ginagawa mo. Alam mo kung ano yun? Yung pagtitiwala sa Diyos mo. 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature o stature? Sabi diyan, sino dito makakapagdagdag ng sukat ng kanyang buhay sa pamamagitan ng thought o taking thought? Ibig sabihin, pag-aalala. Pag nag-alala ka ba, madadagdagan yung sukat ng buhay mo sa kinabukasan? Hindi po. Mababawasan pa nga eh. Dahil sa sobrang stress, mamamatay ka. Kakaisip mo, mapuputukan ka ng ugat, aatakihin ka sa puso. Nakukuha nyo? 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Tignan nyo po, ano sabi ng Panginoon? Masyado kang isip ng isip sa susuotin mo. Di ba ganyan tayong mga tao, yung magiging itsura natin? Kabibili mo pa lang, bili ulit. Wala namang problema sa pagbili. Pero kapag ang ano mo, umiikot na sa itsura mo, sa imahe mo, yun na, may problema na. Ano sabi niya? Bakit hindi mo kaya i-consider yung mga lilies sa field? Lumalago sila, gumaganda sila. Hindi naman nila pinagtatrabahuhan yun. 28. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one as this. 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little of faith? Tignan mo to. Tignan mo tong damo na to. Pinapaganda ng Panginoon. Sa prime niya, green na green siya, di ba? Pero later on, ikakat din naman niya ng mga hardinero eh. Tapos titipunin, ilalagay dun sa siga, yun yung oven. Susunugin. Kung ang Panginoon nagawa niya yun sa isang damo, na later on, itatapon sa oven at susunugin, ikaw tagalangit ka eh. Hindi niya nga pinabayaan yung kinabukasan mo, hindi kayo tatapon sa apoy ng pagdurusa. Sa langit ang punta mo. Amen? Amen. Kung sa kinabukasan mo, sa eternity, hindi ka pinabayaan, how much more dito? Ang problema sa'yo, O ye of little of faith. Trabahuhin mo lang yung trabaho mo. Yung nasa karapan mo. Yung oras ng time in mo at time out mo. Amen. Amen? Amen. Pag lumabas ka na sa trabaho mo, lumabas ka na nun. Amen?
Hindi ka na boss doon, hindi ka na trabahador ngayon. Tatay ka na, nanay ka na. Anak ka na. Pag nandun ka na sa bahay, pag nasa bahay ka ng Panginoon, hindi mo iniisip yung trabaho, assignment. Kasi ang tawag ng Panginoon, O ye of little of faith. Alam niyo, maganda tong payo ng Lord eh. Kasi napapahinga ang isip mo. Kasi kapag ang isip, laging umaandar, laging stress, kahit nga ang makina eh, umuusok eh. Hihinto yung buong sasakyan. Baka maano ka niyan, ma-hospital ka. Hello? 31. So maganda ito, itong katotohanan na to, spiritually at physically. Tsaka mentally ha. Okay. Therefore take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? Ito na yung masyado nang nag-aalala. Alam niyo itong, what shall we eat? Mukha bang pinabayaan tayo? Yung lapad mo na yan. Yung floppy na tiyan mo na yan. Na lagi mo pinag-iisipan, paano mawawala ang bilbil na to? Eh, laki ng ambag mo dyan. Di ba? What shall we drink? Ultimo yung laso na soft drinks. Iniinom mo. Ang daming supply nung nakaraan. Nung Noche Buena. At nitong nakaraan. Hello? Yung dugo mo, amoy caffeine na, amoy kape ka na. Nakukuha nyo ho? Sasabihin mo, ano isusuot ko next year? Paano ko madadamitan? Ang dami mong damit ngayong taon. Pagbukas mo ng pagbukas mo ng aparador, biglang gumuho, tinabunan ka. Na landslide ka, hindi ng lupa, ng damit. Yeah. Hindi ho tayo pinabayaan ng Panginoon itong mga nakaraan taon. Minsan nga, kung naaano ka na nai-stress ka na ano bang isusuot ko? Ang dami. Hanggang umabot ka na sa punto, kailangan ko nang mamigay. Lagi ako nalilate pag Sunday. Lagi ako napupuyat pag Sabado kasi hindi ako makapili. Sa dami. Di ba? Tignan mo ngayon. Ang daming may bagong barong dito. Hindi naman bumili. Praise the Lord. May nalito. May nahirapan tuwing Sabado. Ang hirap ng buhay ko. Sobrang dami. Inyo na yan. Di ba? Kaya wag mo sabihin sa akin na hindi nag-supply ang Panginoon at hindi magsusupply. Ano pa? 32. For all these things, do Gentiles seek. So ito ang takbo ng isip ng mga hentil. Kung sa usapan natin, ito yung takbo ng isip ng mga wala pa kay Kristo. Ito ang setup ng kanilang utak. Umiikot sa pangangailangan, security. Kung tao-taong usapan, hindi mali. Pero hindi naman tayo tao lang. Tayo ay mga tao ng Diyos. Na meron tayong Diyos na nagkatawang taong nagtuturo sa atin na for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam niya yan. Hindi mo kailangan problemahin ang problema ng Diyos. Alam niya kung paano makakarating sa iyo yan. Ang gusto niyang makita sa iyo, yung faith mo. 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So binigyan niya na tayo ng tip. Yung pinoproblema mong pagkain, susuotin. Gusto mo magkaroon yan, ma-add yan sa'yo, unahin mo ang Panginoon. Isik mo siya parati. First, yung kingdom niya, yung righteousness niya, yan ang maging una sa buhay mo. Wala kang po problemahin. Parang ulan doon sa Canaan, sa Promised Land. Doon sa first rain hanggang latter rain, ako bahala. Sa kakainin na grass ng mga cattle mo, akong bahala. Akong bahala sa'yo. Yun ang sabi niya sa Israelites. At ito naman ang sinasabi niya sa ating mga tao niya. Akong bahala sa'yo. Unahin mo lang ako. Kaya dapat ngayong taon, doon na tayo nakapako. Doon natin i-crucify yung mga sarili natin. Uunahin ko ang Panginoon kahit anong mangyari.
Kahit ang sitwasyon, nakikita ko na para bagang nagsishrink yung faith ko, ilalaban ko to. Ilalaban ko to. Amen? Amen. So, i-crucify na po natin yung sarili natin na pag sinabi ng Lord, ako bahala, pagkatiwalaan mo ang Lord, doon ipako mo na yung salitang, ako na ang bahala sa iyo, anak. Ako nang bahala dito, nak, tumabi ka. Ipako mo na yan. Amen. Amen? Sa puso, kaluluwa mo at isip mo. Tapos lagi mo sabihin, ang Diyos ang bahala. Sa hindi ko kaya. Sa hindi ko maintindihan. Ang trabaho mo, yung pinaintindi niya sa'yo. Ano yun? Unahin siya. At siya nang bahalang mag-add sa'yo. So ano sinasabi dito? Meaning, God will make sure the rain falls when needed. Sinasabi sa atin ng Panginoon, sa panahon na kailangan ng ulan, makakaasa ka doon sa tinatawag na pouring, pagbuhos ng ulan ngayong taon. Kung kailangan mo ng ganito, hindi ko yan ipagdadamot sa iyo. Makakatingin ka sa akin ng pouring of blessing. At itong New Year na ito po dapat yung maging sandalan. Meron tinatawag na New Year pouring. May pagbubuhos ang Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Kung meron mga kakulangan sa patubig, hindi mo problema yun. Wala ka na sa Egypt eh. Dito ka na sa Canaan. Ang Diyos na ang bahala dito. Ang kailangan mo lang, mag-walk by faith. Sumunod. Magpasakop. Isuko ang sarili sa commandment ng Panginoon. Anong command sa atin ng Panginoon ngayong taon? Ma-crucify tayo kay Kristo. At the rest, siya na ang bahala. Amen? Amen. Tandaan nyo po, yung ulan, doon sa bundok, doon sa hilltop, can nourish 100 valleys. Nakita na ba kayo ng bundok? Amen. Di ba? Pag may bundok, ang laki. Tsaka kapag may bundok sa isang lugar, hindi lang isa ang bundok. Laging magkakadikit yan. So, isipin mo kapag nagbigay ng pouring ang Panginoon sa iyo. Sabihin na natin, nandun ka ngayon sa valleys ng buhay mo. Nandun ka sa down na side ng Christian life mo, down na down ka. Tingin mo pag nagpaulan siya, lakat ng ulan na nagaling sa taas ng bundok, hindi gugulong pababa. Kaya nga may landslide di ba? Amen. Ito yung landslide na maganda. Kaya nga makakita ka ng mga pag umakyat ka sa bundok, di ba may mga falls na ang gaganda, na hindi nauubos yung tubig, bumubuhos, pouring. Nakukuha nyo ho? Ngayon, kapag galing ka dun sa taas, hindi mo naabutan yung ulan, tapos bumaba ka, kumbaga, yung buhay mo, Christian life mo, durug na durug, tuyot na tuyot ka, wala ka ng pag-asa. Kumbaga, wala kang mainom na tubig, mamamatay ka na. Darating yung tubig. At gagamitin niya yung mga bundok na yung mabasa. Sapat yun para yung 100 na valleys sa Christian life mo ay ma-nourish niya. Hindi niya hayaang ma-malnourish ka. Pati yung Christian life mo, mamatay ka sa uhaw. Hindi. Di ba sabi niya, kung sino man na nakasumpong sa Kanya, hindi na mauuhaw muli. Ang Diyos natin ay totoo sa Kanyang pangako. Hindi lang sa konteksto ng kaligtasan, kundi sa konteksto ng mga ligtas na dahil sa Kanya. Psalm 84, 5 and 6. Psalm 84, 5 and 6. Dumadami talaga ang verse. Medyo napapagaya tayo. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them who passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pools. So anong sinasabi dyan, mga minamahal? So may isang lugar dito sa Biblia na Valley of Baca, di ba? O Baca. Di ba? Hindi po puro baka doon na. Di ba? Bahala na po kayo sa pag-pronounce. Basta nagkakaintindihan tayo. Okay? So mababang lugar ito, itong Valley of Baca, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko hahayaan na mag-pass through ka dyan, mapunta ka dyan, na hindi ako magbibigay ng pouring o pagbuhos. At kapag nagbuhos ako dyan, ito gagawin ko,
make it a well. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Magbabaha sa mababang lugar na yun. Sa Christian life na to, ito yung baha na gusto mong malunod ka. Sobra-sobra yung tubig. Di ba? Sabi niya, the rain also filleth the pools. Mag-uumapaw kahit yung mga liguan nila. O kaya yung mga lugar na merong anyong tubig, lahat yan, aapaw. So ang Panginoon natin, hindi nangiiwan. Ang kailangan lang natin gawin, maging masunurin, mapagpailalim. Amen? Amen. Isuko natin yung sarili natin sa kanyang sinabi at halimbawang iniwan. At ngayon, ang binibigay sa atin ngayong taon, yung ma-crucify tayo with Christ. Ang linya dyan dapat lagi natin sa pamumuhay natin ngayong taon, kung gusto natin ng New Year pouring, not I, but Christ. Kapag meron kang desisyon sa buhay mo, meron kang papasukin na bagay, samahan man o kahit ano, meron kang gagawin, tanungin mo muna ang sarili mo, ang nangingibabaw ba si Kristo o ako? Kasi dapat not I, but Christ. Kasi ang buhay natin dito sa lupa, kanino na daw? Hindi na sa atin. Kaya nga sabi doon sa talata, di ba sa Galatians 2:20, anong sabi? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Ito yung magandang linya. And the life which now I live in the flesh, yung pinamumuhay ko sa laman dito sa lupa, hindi ko na yan ipinamumuhay sa sarili ko. Pinamumuhay ko na yan saan? I live by the faith of the Son of God. Paano ginagawa yon? Kapag merong salita ng Diyos, merong instruction sa prescribed word of God, ang ginagawa doon, para masabing walking by faith, sinusunod. Nagpapailalim ka. Ginagawa. Ipinapako mo yung sarili mo doon. Hindi ka humihiwalay sa prescribed perfect will ng Diyos. Kaya kung makikita mo yung iniisip mo, yung sinasalita mo, at yung gagawin mo, kontrang-kontra sa crucified with Christ, kontrang-kontra do sa not I but Christ, huwag mong gawin. Lalo na kung merong preaching, yung pastor, ito yung sinabi, yung mga tao sa paligid mo, ito ang sinasabi. Tapos tinuloy mo pa rin, talo ka dun. Nagawa mo yung gusto mo, pero hindi ka magiging successful doon bandang huli. May sipa ang kasalanan. Hindi mo yan mararamdaman agad ngayon yung parang wala naman nangyari, pastor eh. Akala mo lang, pwede mong ikamatayan. Di ba sabi doon sa talatang binasa natin, pag-take heed lang kayo na mag-hearken kayo sa commandment ko. Kasi kapag ganyan, hihinto ang ulan. Walang magdidilig doon sa pagkain ng mga cattle nyo. At kung mamamatay yung mga cattle nyo dahil wala silang makain, mamamatay din kayo sa lupain na kung sa kayo dinala. Baka ang Panginoon na nagtawid sa iyo dito sa taon na to, baka ito ang maging huling taon mo. Kasi hindi ka sumunod. Hindi mo ipinako yung sarili mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung buhay mo. Saan? Sa crucified with Christ na tema natin. Kaya ingat po tayo ha. Pagtupa ka, magpakatupa ka. Hindi ka magiging pastor o pastol. Diba? Trabaho yan ng Panginoon. Ang trabaho natin sumunod, magpailalim, dinggin ang salita niya, diba? Yung tuktok ng tungkod niya. Doon tayo nakasandal. Kung gusto po natin yung paglakad natin sa taon na to, 2026, itong Valley of Baca na to, magkaroon ng well at mapuno yung mga pools, alam nyo na kung anong gagawin nyo. As we pass through the valleys, we'll find God's blessing waiting for us. Kailangan po natin tawirin to. At hindi po tayo pwedeng lumakad sa 2026 sariling lakad. Hindi pwede. Kailangan nalakad tayo sa instruction ng Panginoon. At ang instruction ng Panginoon sa atin, Galatians 2:20. Hindi ka pwedeng humiwalay, ipako nga eh. At mabubuhay ka doon. Kaya wala dapat nakakaramdam na ito yung tema natin, para kang namamatay. Hindi ho. Kasi sabi doon, I am crucified with Christ, nevertheless, I live. O dapat buhay ka. At doon po makikita natin, habang nagpa-pass through tayo sa mga valleys, makikita natin na yung tinatawag na pouring of blessing ng Lord sa Christian life natin at sa church na to. At yung ulan na yon mula sa hilltops, sufficient yun. Pagugulungin ng Panginoon
sa Valley of Baca, ng Christian life natin at ng church na to sa taong 2026, sufficient yun to carry us throughout the year. Amen? Tapos na tayo sa the New Year roaming. Tapos na rin tayo sa the New Year pouring. Pangatlo, the New Year guarding. The New Year guarding. Siguro naman alam nyo na yung word na guard. Pagbabantay. At pag merong pagbabantay ang Diyos, nandun tayo sa loob ng proteksyon ng Diyos. The Bible tells us God cares about this new land. Meaning, the children of Israel can go there with confidence po. Knowing that their God goes before them. Kasi alam nila, pag meron silang pinasok na lugar, hindi sila pumapasok mag-isa. Kasama nila ang Panginoon. Alam nila nung sinabi ng Panginoon, papasukin na natin ang Canaan. Amen? Amen. Alam nila, kasama siya doon. At ngayon, sinasabi ko po sa inyo, ngayong araw ng linggo na to, itong unang linggo ng taong 2026, sa pagpasok natin sa lupain na ito ng 2026. Hindi tayo papasok dito as a church mag-isa. Hindi ka papasok dito as a Christian ng mag-isa. Kasama natin ang Diyos natin. Amen. Kasama natin si Jesus Christ. Amen. Our Jesus Christ sees everything. Amen? Amen. Kahit yung mga kakaharapin natin, bago pa yan mag-arrive, bago pa yan lumanding, yung mata ng Panginoon, nakabantay na po. Nakabantay na yan sa every step natin. Kung mayroong madadapa, nakaalalay na siya para hindi madapa. Kung mayroong matuluyang madapa, meron siyang paraan para itayo yung madadapa. Kung gagapang ang church na to, alam niya kung paano tayo itatayo. Amen. Nakukuha nyo ho? Our loving God, Jesus Christ, is committed to watching over us sa loob ng taong 2026. Kasi sabi niya, yung first rain, latter rain, akong bahala lahat. Throughout the year. Kaya nga doon sa text natin, sa verse 12, ano nakalagay? Paki-flash nyo lang po, ano nakalagay doon? Di ba? Doon sa huling linya. From the beginning of the year, even unto the end of the year. Mula simula ng taon hanggang dulo ng taon, andon ang Panginoon. So meaning, our Heavenly Father watches every curve of the road ahead and sees all the hills and valleys na mai-encounter ng kanyang mga children. Amen. Nakatanaw siya, nakamasid, nakabantay, nakahanda. Preparado ang Panginoon. Ba't tayo nabibigla? Kasi hindi tayo ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na bigla tayo, hindi na rin alam ng Diyos ang gagawin niya. Alam na alam niya po kung anong gagawin niya. Amen? Kapag lumapat yung tuhod natin sa lupa, sa sobrang bigat ng laban, alam niya rin kung paano tayo itatayo at iaangat. Nakukuha niyo ho? Nakikita niya kung ano yung paparating sa atin bago pa ito dumating sa atin. Hello? Nakikita niyo yung mga kakapusan, kakulangan, pangangailangan. Naka-ready siya dyan. Ang tanong, naka-ready pa tayong magtiwala? Naka-ready pa tayong ipako yung mga sarili natin sa salitang pananampalataya? Kasi ang Panginoon natin, lagi yan naka-look down. Pero hindi nakatitig lang. Nakatitig siya na meron siyang nakahandang plano na any moment ready i-execute, mga minamahal, para yung kanyang mga anak ay hindi maging busabos dito sa lupa at kawawa. Job chapter 23 verse 10, dumadami talaga yung verse. But he knoweth the way that I take. O, dyan pa lang tapos na Alam niya kung ano yung mga landas na lalakaran natin. So alam niya kung saan yung mapanganib, saan yung hindi. Saan yung todo bantay siya sa atin, saan yung relax siya pero nakabantay pa rin. Ang ganda, di ba? Amen.
Mula simula ng taon hanggang katapusan ng taon, andon ang Panginoon nakabantay. Kung merong sasalakay, andon ang proteksyon niya. Now the question is, do you believe that? Etong church na to, do we believe that? Always sana ho nating ma-remember that no matter kahit ano pa ang landas na tahaki natin, mga minamahal, ito man ay glorious mountain, amen? O yung mga tinatawag na low valleys, gusto kong sabihin sa atin, we will never be out of our Father's sight. Hindi tayo lulubayan ng tingin ng pagbabantay ng Panginoon. Nandun ka sa tagumpay, nakatingin yan. Kasi baka pumasok sa ulo mo yung tagumpay. Kaya bago pa tuluyang kang ma-overwhelm at maubusan ng hangin doon sa tuktok ng tagumpay, kakalabitin ka na niyan. At kapag nandun ka naman sa sa valleys, doon sa baba, baka bumitaw ka sa kanya, mapalayo ka. Pag pabitaw ka na, bigla na lang lilitaw yung kamay niya, hahawakan ka. Amen. Kaya nga ang ganda nito ng Diyos na to eh. Alam mo yun, yung ultimo tayo sumusuko na. Pero tayo, hindi niya tayo susukuan. Amen. Hindi niya sinusukuan yung mga gumagawa ng tama at mabuti. Hindi niya sinusukuan yung mga masunurin at mapagpasakop. Hindi niya sinusukuan yung mga nakasuko ang puso at kaluluwa at buong lakas sa kanya. Hindi niya yung sinusukuan. Kaya sinasabi niya dito, huwag ka sumuko. Kasi minsan salita natin, wala ka bang pakialam? Master, carest thou not? Hindi yun totoo. Kasi ang mata ng Panginoon, lagi nakatingin sa atin. Kahit meron pang storm, nandun yung mata niya nakatingin sa atin. Amen? Hebrews 13:5. Dito sa bandang baba, basahin natin, I will never leave thee, nor forsake thee. Isa yan sa katangian ng pagbabantay ng Panginoon at proteksyon niya. Hindi nang iiwan at hindi niya pinababayaan ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. So ngayong taon, mga minamahal, panghawakan natin yan. Ang Diyos ang ating bantay. Ang Diyos ang ating proteksyon sa taong ito. Hindi niya tayo isi-save sa difficulties. Pero pag pumasok tayo sa gitna ng difficulties, lalabas naman tayong safe. Kasi pag sinave niya tayo sa lahat ng difficulties, hindi natin mararamdaman yung protection niya. Hindi natin ma-experience yung pagbabantay niya. Hindi magiging makatotohanan yung nakatingin siya sa atin. Hindi magiging makatotohanan na yung pag-rescue niya sa atin. Yung pagdating niya sa moment na pinakakailangan natin siya. Nakakukuha niyo ho? Amen. Para maging totoong-totoo yun, isa lang ang dapat mangyari. Kailangan natin ma-experience yung nakaka-overwhelm na hilltops. At kailangan din nating ma-experience yung tinatawag na pabulusok sa low valleys. Amen. Para masabi natin, praise the Lord, ang Lord ay totoo. Siya talaga ang guardian ko, siya ang gabay ko. Amen? Amen. Siya ang protector ko. Siya ang nagbabantay sa akin, sa asawa ko, sa anak ko, sa nanay ko, sa pamilya ko. Siya yun. Makukuha nyo ho. Kaya itong taon na to, meron talagang New Year guarding ang Panginoon sa atin. Yakapin natin yun. Gusto nating ma-experience yung buong pagiging Diyos ng Diyos sa buong Christian life natin. Kaya doon na po natin ipako yung sarili natin. Simula ngayon, ang pinaka-gwardya ng buhay ko sa lupang ito ay yung dakilang Diyos. Ano man ang kaharapin ko, alam ko nakabantay siya. Kasi minsan tayo emotionally driven tayo Pero ang Diyos natin, hindi po yan natutulog. Hindi yan pumipikit. Wala po yan napapalampas. Yun ang maganda sa Diyos natin Mula sa maganda hanggang doon sa pinakapangit, nanonood siya. Nakatingin siya. At the same time, di lang siya nanonood, naka-obserba siya. Alam niya ang gagawin niya sa bawat mai-encounter natin. Kaya walang pangyayari sa buhay natin na na-ambush tayo. Lagi siyang merong contingency plan para sa atin. Yung mga bagay na hindi tayo makakalusot, lagi siyang merong lagusan para sa atin. Di ba sabi nga, ultimo sa tukso, gagawa siya ng paraan para makalabas tayo doon. Kaya lang naman tayo hindi nakakalabas sa tukso kasi di tayo lumabas.
Kumbaga, nire-rescue tayo sa sunog, tayo yung hindi lumabas. Dumating talaga yung bumbero sa kainitan ng tukso. Kaso ikaw hindi ka sumama palabas. Ay, ang Diyos natin, tapat yan, mga minamahal. Sobrang tapat yan. Walang sinabi yung tanghaling tapat dyan. Amen? Kaya panghawakan natin yan. Siya ang magiging guard ng aking Christian life. Ipako mo na yan sa isip mo. Nandito pa rin tayo sa mensaheng pinamagatang, this land of the new year belongs to us. It belongs to us. So, Deuteronomy chapter 11, verse 11 hanggang 12. So, tapos na tayo sa point number 1. Ano yung point number 1? The New Year roaming. Number 2, the New Year pouring. Number 3, the New Year guarding. Lahat yan. Lahat ng points na yan, ang gaganda. Amen? Kasi meron tayong magandang Diyos. Amen? Na merong magandang intentions at plano sa atin ngayong taon. Mula umpisa hanggang katapusan ng taon na to. Number 4, the New Year succeeding. The New Year succeeding. Ayon po dito sa context na ating binasa, the land belonged to them. Kanila yan. Hindi yan sa iba. Bawat tribo may parte dyan. At bawat tao sa tribo, sa 12 tribo ng Israel, may bahagi dyan. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, pag pinasok nila tong Canaan, itong promised land, magiging victorious sila, successful sila. Mula sa entering, conquering, at possessing. Kanila yan. Kaya nga mga minamakal, ngayon pa lang i-claim nyo na yan. Panghawakan nyo na yan. Hindi niya sasabing walang laban. Walang haharang sa ating entering. Meron yan. Kasi kung walang laban, hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin ng conquering o pagsakop. Kung walang magiging balakid, hindi mo maintindihan yung ibig sabihin ng sarap na napagtagumpayan mo at nakuha mong isang bagay na possess mo. Nakukuha niyo ko? So, ang makita natin dito, may kukontra at may kukontra. Pero ang kagandahan, atin to. Amen. Merong mga magpapaputok ng fuse mo. Merong mga magpapagalit sa'yo. Pero ano pa? Entering pa lang, panalo na tayo. Amen. Yung sa conquering, magiging mabigat ang laban. Pero mako-conquer natin yan. Bakit? We are more than conqueror. Sigit pa tayo sa mga mananagumpay o sa mga successful. Atin tong taon na to. Kahit anong pigil nila. Itong ika-10 taon na to, ito ang simula ng pag-angat ng church na to. Wala silang magagawa. Amen. Nakukuha nyo ho? Kakainin nating buong buo ang taon na to at yung mga susunod na taon. Pero hindi sinabi ng Panginoon na walang mga tao doon. Walang mga Canaanites. Walang hindi papalag. Walang challenge. Pero ang magandang pangako ng Panginoon, kahit pumalag pa sila, wala silang magagawa. Amen. Atin to, sa'yo to. Binigay na sa kanila yung rights eh. Walang makakapigil sa kanila na yung entering, conquering, possessing ay maging realidad. Alam mo kung sino lang pipigil sa kanila doon? Yung wag silang pumasok, wag silang makipaglaban, at wag nilang kunin yung lupain. Yun lang. Ang pipigil sa kanila, sila. Sa kawalan ng pananampalataya. Kaya wag din natin pigilan yung sarili natin. Ngayon, pinapakita sa atin ng Lord na itong ika-10 taon nyo, ito yung simula ng simula nyo. Bilang taga rito talaga. Itong Mandaluyong na to, hindi kayo kinikilala dati. Ito yung simula na makikilala kayo. Hindi dahil sa gusto nyong sumikat, kundi nandito na kayo sa entrada. Tapos na yung panahon ng trial and error era. Andito na tayo sa set up na tayo. Ilalapag na natin yung mga tent natin dito. Diba? Mag-i-stay kami dito for good. Dito talaga kami. Kukunin namin ito sa ayaw at gusto nyo. Magkakaroon ng lote at building dito, maniwala man kayo o hindi.
Itong ika-10 taon, ito yung unang hakbang namin sa entering, conquering, at possessing. Amen? Gagawin itong reality ng Diyos namin at pinaniniwalaan namin yun. Kaya walang person sa silid na ito na hindi magkakaroon ng parte. Panghawakan nyo po yun. Panghawakan natin yung katotohanan na yun. Gusto ko pong malaman nating lahat, merong kumpletong katiyakan na ngayong taon, atin tong Christian life na to. Ngayong taon, itong sanctified na to, hindi na yan magiging parang pusali sa tabi na isang unknown na church. Ito yung simula na atin ito. Ang taong ito ay sayo. Amen? Amen. Anuhan mo yan? Hawakan mo yan. Ang taon na to ay akin kasi binigay ng Panginoon. Noong nakaraang taon, di ba, gulong ka? Pero itong taon na to, yung tulong niya, akin. Ang Panginoon ngayong taon, akin. Kasama ko siya. Papasok ako sa bagong yugto ng Christian life ko. Papasok ang church na to sa bagong yugto ng church life natin. Mag-iiba kami ng pacing. Hindi dahil sinabi namin, kundi yun yung preaching. Mga minamahal. Atin ang taong ito. Kahit marinig pa ito ng kahit sino na kukontra, wala silang magagawa. Kasi yung mga tao sa Canaan, walang nagawa. Sigurado, maraming sinabi yung mga taga-Canaan, lumayas kayo dito, bla 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 bla. Andun pa rin ang Israel sa lugar kung nasaan sila hanggang ngayon. Kung kaya yung gawin ng Panginoon sa mga tao niya sa Old Testament, hindi ba niya tayo tao sa New Testament, sa nabuhos sa dugo ni Kristo? Kaya niya rin gawin yun. Nagawa niya nga sa isang malaking bansa eh. Kayang-kaya niya yun sa maliit na kongregasyon na to. Kasi walang mahirap sa Panginoon. Ang mahirap lang, tayo. Kasi baka tayo, nandun pa rin tayo sa linyang, O ye of little faith. Kaya kailangan na po natin ipako ang mga sarili natin sa buhay pananampalataya. I-challenge natin yung ating mga sarili na pag nanampalataya tayo, hindi ako magbibigay ng limos na pananampalataya, kundi buhos talaga ako pag nagtiwala sa Panginoon. Kapag na-balance out na at naging malinaw na yung mga hills and valleys natin ngayong taon, pag na-settle na po yan, makikita po natin yung ultimo, yung lahat ng gulo, pati yung lahat ng mga bagay na kalmado sa taon na to na 2026, sa church na ito, makikita natin, hindi tayo talo. Walang nagtiwala sa Panginoon na talo. At hindi magkakaroon. Hindi ko po sinasabi na magiging all fun ang taong ito. Para ka nagge-games lang, na lagi kang nananalo. Tipong sisiw lang yung mga challenges. Kayang-kaya natin yung mga levels. Hindi ko po sinasabing ganon. Ang gusto ko pong sabihin sa ating lahat, kumbaga, na said and done na lahat. Itong taon na to, makikita nyo po, sa dulo, great blessing po ito. Hindi sa church lang, higit sa lahat, sa'yo. Sa bawat isang nagtiwala sa preaching na ito. Kasi ang Diyos natin, mga minamahal, hindi po yan nangako sa mga anak niya ng pagkatalo. Bakit sila Joshua natalo doon sa AI? Isipin mo, dati pa may AI na. Ganon sila ka-advance. Kaya nga nung natalo sila anong sabi ng mga kasama ni Joshua? Di ba nangako ang Lord na mananalo tayo? Ay, ang bagal ng joke. Napaganon sila Di ba? Hello? Hindi naman sila natalo dahil hindi totoo ang Panginoon sa pangako niya. Natalo sila dahil kay Achan, may ginagawang kasalanan, natago. Pero, pag binalikan ho natin, mga minamahal, walang ipinangako ang Panginoon kay Moses mula nung buhay siya, hanggang namatay siya, hanggang sa transition ni Joshua, na hindi sila magiging successful. Lahat ng pangako ng Panginoon sa dalawa niyang servant, lagi silang magiging successful. Joshua 1:5. Joshua 1:5. Tignan niyo po. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Yan ba tunog na mabibigo? Hello? Ibig sabihin, pag may humarang na tao sa harapan mo, Joshua, at si Joshua ay representative ng buong kongregasyon ng Israel dito. So sinasabi niya dito, ang tagumpay ni Joshua, tagumpay ng buong Israelites.
At ang sabi niya dyan, no, kahit sinong tao pa yan, hindi yan mananaig sa'yo. Habang nabubuhay ka, hindi sila mananaig sa'yo. Alam niyo kung sa akin yon, ipangako ng Panginoon na ako'y nasa pwesto ni Joshua, grabe yung kumpiyansa ko nun. Nakakaano yun nakakabuhay ng damdamin, mga minamahal. Kaya dapat po, mabuhayan tayo gamit ang mensahe na to. I-take mo itong pangako ng Diyos na ito na para bagang ikaw si Joshua at kasama ka sa kongregasyon ng Israel. Na ang Panginoon ay walang balak na ipatalo ka at ang buong Sanctified Baptist Church. Merong mga tao, mga man, na sasabing, di nyo maaabot yan. Ano sabi niya? They will not stand. Pwede nilang sabihin, masyado naman nagpipiling si Pastor Ray, nasa si Joshua, sino si Caleb, si Kuya Mark, tapos yung mga bagong miyembro, yung why not? Yun ba nakikita mo habang nakikinig ka nito? Are you scared na mangyari sa amin to? Yun ba ang revelation sa'yo habang nakikinig ka? Why not? Bakit naman namin hihindihan? Kalooban ng Diyos siya. Diba? Amen. Bakit hindi? Yayakapin ko ng buong buo yan. Kung yan ang paraan para maraming maligtas sa lungsod ng Mandaluyong, yung sinasabi mo, masyado siya nagpipiling, i-feel ko talaga yan. Hindi ko aayawan. Aayawan mo ba yan? Walang mananalo sa'yo? Amen? Amen. Dapat yun ang natin. Joshua 10:8. And the Lord said unto Joshua, fear them not, for I have delivered them into thine hand. There shall not a man of them stand before thee. Diba? Ang gandang pangako niyan kay Joshua at sa buong bansang Israel. Huwag kang matakot kasi nga, ibinigay ko na sila sa kamay mo, talo na sila. At yun po dapat ang niyayakap natin ngayong taon. Kahit parang hindi natin nakikita sa physical nating mata, makita natin sa mata ng pananampalataya, finish na to. Panalo na kami. Kailangan lang namin pagdaanan ka, kailangan lang namin marinig lahat ng sasabihin mong masakit, pero hindi ka na namin maririnig pagdating ng panahon. Kaya i-enjoy ka na lang namin. Kumbaga sa basketball, alam namin na kayang-kaya namin kayong talunin. Alam namin yung laro nyo, pero kailangan lang namin lumaro. Kasi wala naman nag-champion na hindi naglaro. Pero hindi namin kayo lalaruin. Siseryosohin pa rin namin kayo. Gagawin namin maganda yung laban kasi ang ganda ng pangako ng Diyos namin. Amen? Amen. So, doon pa lang mga minamahal, ma-encourage na tayo. Si Joshua na-encourage na dito So, anong resulta? Di ba lumabas siya sa tent niya? Tapos, anong ginawa niya? Nung naging garantor ang Panginoon ng success sa kanila, anong ginawa niya? Lumabas siya. Ano sabi niya sa mga tao ng Diyos? Tara, magayos kayo. Pupunta tayo sa battlefield. Di ba? Kaya dapat tayo, mabuhayan tayo. Kasi hindi naman tayo yun yung nagbibigay ng tagumpay sa sarili natin. Not I, not us, but Christ. Amen. Hello? Ang hiling ko nga ngayon sa Panginoon, ngayong naririnig natin tong preaching na to bago siya magsara, na i-grant niya tayo, mga minamahal, ng strength na ilakad ito. Yung nangako ang Panginoon, 50% fulfilled na yung pangako Hinihintay na lang yung hakbang natin sa pagtitiwala doon sa sinabi niya. Meron ba dito gustong sumama sa akin na ilakad yung tagumpay na yun? Yung kalahating 50%. Kasi ako gusto ko po itong pangako ng Panginoon na ito. Pangakuan ka na hindi ka matatalo. Buong buhay ko, talunan ako Tapos biglang mangangako ang Diyos sa'yo na kahit kailan, di ka na matatalo. Galing! Pag pinasok nyo tong taon na to, alam ko may laban, magiging mabigat ang laban, pero hindi ka uuwing luhaan. Kasama mo ako, huwag kang matakot. Tignan nyo po sa 13 hanggang 17 nung text natin. 13 hanggang 17, basahin natin. Anong sabi dyan? And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God,
and to serve Him with all your heart and with all your soul. Paulit-ulit ang Lord dito di ba? Sa linyang ito. Nasaan yan? Nasa Deuteronomy 6:5 din yan So paulit-ulit din ng Panginoon sa atin doon sa surrender. Tapos na yung taon na yon, yung tema na yon, pero inuulit niya sa atin. Ito ang sikreto sa tinatawag na the New Year succeeding. Ito yon. Serve Him with all your heart, with all your soul. So ibig sabihin, yung buong lakas natin, dyan natin ibibigay. 14. That I will give you the rain. Your land in its due season. First and latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thine wine in thine oil. 15. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. 16. Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and ye turn aside to serve other gods. Worship no other gods. Lahat tayo nag-i-struggle dyan. Lahat tayo may idols. So yun ang pinaka-kondisyon. Walang Diyosan. Yun ang commandment ng Panginoon na hindi tayo humiwalay. Na yung puso natin, kaluluwa natin, at yung buhay natin, hindi makuha ng mga Diyos-Diyosan ngayong taon. Amen. Dapat nakapako tayo sa nag-iisang tunay na Diyos. Hindi tayo nakapako kasama ng mga Diyos-Diyosan natin. Nagigets nyo ho? Amen. Wala nakasabit sa pinto ng mga puso at kaluluwa natin na parang mga crucifix na Diyos-Diyosan. Walang ganon. Tayo mismo nakapako kay Kristo. Amen ha? Tandaan natin to lahat ha. Tatandaan ko, tandaan mo, ipaalala natin sa isa't isa kung ano yung dapat tayong mag-hearken, mag-obey, mag-submit, mag-surrender. No other gods. Hindi tayo pwedeng maging servant ng ibang gods at worshiper ng ibang gods. 17. And then the Lord's wrath be kindled against you kasi magagalit ang Panginoon sa atin as a church. And He shut up the heaven, and there be no rain, that the land yield not fruit, unless ye perish quickly from off the good land. So itong taon na to ay good year sa atin. Ayon sa salita ng Diyos pero may kondisyon. Sabi niya, meron kayong New Year succeeding, kahit sinong tao sa harapan nyo, hindi magtatagumpay. Kahit harangan nila yung entering nyo, kahit pigilan nila yung conquering nyo, kahit sikapin nilang hindi mangyari yung possessing ngayong taon, hindi sila magtatagumpay. Mabibigo lang kayo kapag nagkaroon kayo ng ibang Diyos na paglilingkuran at sasambahin. So, pwede ba mga minamahal? Hello? Amen. Pwede ba ako mag-request? Pag may isa sa atin nakakalimot, at nakikita natin, nalilihis na, naiiba na ng Diyos, hindi na nangyayari yung not I but Christ. Natatanggal na isa-isa yung mga pako sa kamay at mga paa. Nawawala na yung crucified with Christ. Pwede ba pakikalabit ng madiin yung katabi mo? Kasi hindi mangyayari New Year succeeding sa Christian life niya kapag tuluyan siyang nag-turn aside at na-deceive yung kanyang puso para mag-serve sa ibang God at mag-worship doon. And as a church, nadali sila doon sa maliit na grupo ng mga tao sa Mas ano sila doon? Mas marami sila doon eh. Ang dami nilang pinatumbang malaki. Pero yung mas maliit sa kanila, doon sila natalo. Para hindi tayo makatikim ng masakit na pagkatalo at mangyari yung pangako ng Lord. Pwede ba? Bantayan natin yung mga puso natin. Magbantayan tayo, mga minamahal. At kapag sinabihan tayo, huwag tayong magalit. Kasi hindi lahat nakikita ng dalawang mata natin. Kailangan pa natin ng isang mata ng kapwa natin mananampalataya na magsasabi sa atin, kapatid, medyo nakukuha na yung puso mo na. Medyo napapaturn aside ka na. Hindi ba other gods yan? Baka nagsiserve ka na dyan, too much time ka na dyan. Diyan ka na naglalagi, nagiging ano mo na yan, bahay sambahan mo na yung bagay na yan.
Amen? Amen. Pwede ba ngayong taon na huwag tayong maging lenient, complacent? Pwede ba ngayong taon maging ano tayo? Mahigpit. Mahigpit una sa sarili natin, tapos yung higpit na yon ipasa natin sa iba. Hindi para ipakitang mas magaling tayo sa kanila, kundi gusto nating yung New Year succeeding na yon as a whole, as a church, lahat tayo nagiging successful. Ang people ng Israel, binigyan sila ng babala doon sa mga talatang binasa natin sa verse 13 hanggang 17. Amen? Ang tanging barrier lang para mapigilan yung tinatawag na enjoyment ng succeeding na ito, na pinangako ng Lord sa kanila sa loob ng promised land, ay walang iba kundi sila. The only thing that can hold us back this year as a church family, at maging as individual na mananampalataya ni Kristo, tayo din. Ourselves. Kung lalakad tayo patiently, magwo-walk by faith sa pagsunod sa Panginoon, yung victory is already ours. Kaya ipako natin yung mata, tenga, puso, at lahat sa sistema natin na maipapako natin sa Panginoon. Doon sa entering, conquering, at possessing na yon. So let us crucify ourselves to the truth that we have in our beloved Christ this 2026. This land of the new year belongs to you. It belongs to us. Atin to.